Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Grabe, etong ginawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay magugulat po kayo, no? Dahil pinuntahan po niya mga kababayan ang mga Marines. Ano kayang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga Marines? Yan ang ating pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at lagi nating hinihiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no. Neto mga nakaraan, no, mainit na mainit po. No, etong pangalan ng tumayong witness diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, ito pong si Orly Gutesa, mga kababayan, na isa rin pong Marines, no? At ngayon, etong si Orly Gutesa ay hindi po makita, mga kababayan, no? Wala pong balita sa kanya kung nasaan po si Orly Gutesa. Okay, so etong nakaraan po, pumunta po ang ating Pangulo dito po sa mga Marines, mga babayan. Ano kayang ginawa ng ating Pangulo, no, dito sa mga Marines? No? Anong ginawa ng ating Pangulo? Siyempre, pinuntahan po niya, no, ang anniversary, no, 75th anniversary ng mga Marines, mga babayan. Ayan po. So, ito, panoorin natin, ano nga ba yung kanyang naging mensahe dito, no? Hahanapin na po ba itong si Gutesa, mga kababayan, dyan sa mga Marines? Siguro kinakabahan to mga to, no? Nako, pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga Marines. No? Baka hanapin si Gutesa, no, ng Pangulo dito sa mga Marines. No? Baka tanungin, sino sa inyo nagtatago kay Gutesa? So kung matatandaan natin, no, sinasabi nga netong si Mike Defensor at saka ni Marcoleta na ito po nga si Gutesa ay hawak ng mga Marines, mga kababayan, pero itinanggi po, no, ng mga Marines na nasa kanila po o nasa pangangalaga nila, ito po nga si Gutesa. Di ba? At marami po nagsalita na, no, ng mga Marines na wala po sa kanila etong si Gutesa at lumalabas na parang sinungaling po o nagsisinungaling etong si Mike Defensor at si Marcoleta, mga babayan. Di ba? Kasi ako honestly, iba yung ano ko diyan, iba yung feeling ko diyan sa sinasabi nila na yan. No, kasi parang parang nadadawit o dinadawit pa pati itong mga nananahimik na Marines, mga kababayan. No, kasi baka gusto nilang gawin, no, nako, pagka hindi ninyo nilabas si magagalit ang mga Marines. No, parang gano'n yung nakikita ko diyan. Parang ipananakot nila itong mga Marines, mga kababayan, para gumawa, no, ng isang hakbang, no, na ayaw ng mga karamihan, no, sa AFP, di ba? Ang kinakatwiran nila, corruption. Pag nag-step up ba ang AFP, mga kababayan, may mangyayari ba dyan sa corruption na yan? No, honestly, mag-uupo tayo ng bagong presidente. Sino uupo? Siyempre, yung vice president. Diba? Nako, sigurado ba kayo na gusto nyong iupo itong si VP Sara? Ilan lang naman na may gustong iupo, no, yung si VP Sara Duterte, mga babayan. Tandaan ninyo, no, ang Marines o ang AFP, ang kanilang pagsiservisyo, no, sa ating pong bansa o sa ating bayan. 'Di ba? Hindi po para sa mga kung sino-sino tao lang. Sa mga politiko. Okay, so ito panoorin natin 'to, mga babayan. Alright? Let's go.
Thank you, Executive Secretary Lucas Bersamin, for your introduction. Please be Browner, seated. nandun. The National Defense Undersecretary Angelito De Leon, Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, officers and enlisted personnel of the Philippine Marine Corps, led by Major General Vicente Mark Anthony Blanco, the 2025 awardees of the 75th anniversary of the Philippine Marine Corps, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. We gather here today to celebrate 75 years of valor, devotion, and the unyielding spirit of service that define the Philippine Marine Corps. From a small volunteer contingent to today's modern archipelagic coastal defense force, you have built a legacy of duty and conviction. Through countless dawns and dusks, you have stood guard over our shores and our lands, defending, responding, and rebuilding when duty calls. Marines with wet and sandy boots lifting a child to safety, carrying relief supplies, restoring hope where it is needed most. These are the scenes that remind us of how courage and compassion can move us in the service of our people. We saw this in your swift disaster response operations in Palawan, following the recent typhoon, Typhoon Tino. To support these efforts, we have declared a state of national calamity, ensuring all government resources are mobilized for immediate relief and recovery of our people and our nation. Yet, even as recovery continues, we are already being called to prepare, this time for the approach of yet another typhoon, potentially stronger than the last. Thus, we will once again rely on your readiness, your discipline, and your heart for service as we brace for the upcoming weather and the typhoons. Help us secure our coast, protect our people, rebuild our communities. Magtulungan tayo na masiguro na ang buong lakas ng gobyerno ay kumikilos na mabilis. Tiyakin din natin ang agarang pagtugon at maagap na paghahanda. Sa gitna ng bawat hamon, ang inyong lakas at determinasyon ang isa sa mga nagsisilbing haligi ng ating pagbangon. Courage is your heartbeat. When others hesitate, you step forward. You are among the first to fight. You are the last to rest. Dala ninyo ang diwa ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, mga haliging hindi natitinag ng panahon. Despite the danger that shadows your mission, you gallantly step forward, fully aware of the risks that you face. You never falter. But bravery alone cannot meet the challenges of this modern world. A Marine who answers a call must never face tomorrow with yesterday's tools. And therefore, under my watch, we will continue to provide you the means to match the mandate that you bear. Be assured. Be assured that the government is prioritizing the modernization of your combat capabilities, investing in establishing strategic bases, revitalizing our science, self-reliant defense posture program, and strengthening maritime domain awareness. Most importantly, we are committed to ensuring the upkeep of the morale and welfare of our troops, Marine personnel, and your families. Nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyong mga asawa, mga anak at magulang na patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa ating mga kawal. Alam namin na lagi kayong nag-aalala sa kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang inyong panalangin at pag-unawa sa kanilang tungkulin sa bayan. Kaya naman sinusiguro ng inyong gobyerno na patuloy ang suporta, kalinga at serbisyong nararapat para sa bawat Marine at kanilang pamilya. And of course, to every active Marine, every retiree, every civilian support who has been steadfast through peace and peril alike, you have the nation's deepest gratitude. Thank you for choosing this noble cause of service.
Know I always stand with you. You have my full trust and confidence. As a proud member of the Marine Basic Officers Course Class of 179 who has marched and endured among you, I salute you with the respect of a comrade and the faith of a Commander-in-Chief. Once again, happy 75th birthday, Philippine Marine Corps! Huha! Mabuhay ang hukbong kawal pandagat ng Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Alright, so mga babayan, no, grabe. No, talagang winelcome ng ating Pangulong Bongbong Marcos nitong mga Marines na to, mga babayan. Di ba? Pakakinakabahan na. No, etong si Marcoleta at saka si Mike Defensor, mga babayan. Alam niyo kung bakit? Bakit ko nasabing ganon? Medyo kakabahan yung mga yan, no, kasi nga nandun na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Marines. Imposibleng hindi yan matanong. Imposibleng hindi yan mapag-usapan, mga babayan. No? Imposibleng hindi yan ma-discuss, no, sa kanya nito mga Marines na to. No? So, posible, no, na may mga information na nalalaman itong ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dito kay Gutesa. So, anong palagay po ninyo dyan, mga babayan, no? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.